hanggang ngayon not yet available pa rin yung GGives mo. Gusto mo na makapag-loan pero hindi pa rin eligible yung GGives mo at wala ka pa rin offer. Dahil totoo nga, napakalaking tulong ng ating GGives dahil pwede natin itong gamitin pambayad ng bills, pang grocery at pambili ng mga appliances na gusto nating bilhin. Kung gusto mo maging eligible sa GGives, tuturuan kita ng steps kung paano ito ma-unlock in just simple ways. Hello guys, my name is Dat and welcome back to my channel. Kung bago ka dito sa aking channel, pakiclick naman ng subscribe button and hit the notification bell na nag-upload tayo ng mga video tutorials all about GCash, GGives, GLoan, and GCredit at pwede natin mga website na pwede natin pag-utangan. Na to, i-share ko sa inyo lahat ng requirements, real reasons kung bakit hindi na-approve at tips para mas mabilis ma-unlock yung ating GGives. Kaya tapusin mo ito hanggang dulo, keep watching. Sa mga di pa nakakaalam at wala pa ng ganitong feature ang GCash ay pwede tayong mag-utang dito, especially kung mayroong offer na tayo sa ating GCash. Ang GCash ay para siyang installment feature ni GCash na kung saan pwede kang bumili sa mga partner merchants at bayaran mo siya ng hulugan. So ito yung mga partner merchants na pwede nating paggamitan ng GCash. Pwede tayong mag-grocery dyan. Okay? Hindi ito cash lang mga kaibigan ha, at hindi lahat automatic may GGives. Kaya kailangan mo muna ma-qualify ang iyong account. So, ang tanong, paano tayo maka-qualify dito sa ating GGives? So, ano yung mga basic requirements para ma-unlock natin yung ating GGives? So, number 1 requirements dyan mga kaibigan ay dapat fully verified yung ating GCash account. So, meaning, kailangan natin ng valid ID, clear selfie, at same name sa ID sa ating GCash. So, kung pangalan mo is Bernadette sa iyong GCash, so dapat yung ID mo is Bernadette pa rin and same pa rin yung surname natin doon. Kung semi-verified ka lang, hindi talaga lalabas si GGives. So, dapat yung unahin natin is dapat fully verified yung ating GCash account. Number 2, ito yung madalas na hindi alam ng iba. So, para ma-unlock yung ating GGives, kailangan natin active dito sa GCash. So, we must have an active GCash usage. Gamitin natin si GCash pang bayad ng bills, mag-load, mag-scan ng QR sa mga tindahan. So, kung mayroong mga QR code dun sa tindahan at mayroong laman yung GCash mo, yun na lang yung gamitin mo pang bayad. I-scan mo lamang yung QR nandun sa tindahan. So, magpadala, tumanggap ng pera. So, kung gusto mo magpadala ng pera, gamitin mo na si GCash. Okay, gumamit ng GCash card kung meron. So, kung meron kang GCash card, mas maganda. Mas active ka, mas mataas yung chance na makakwalify ka sa GGives at pwede ka na makautang. So, number 3 na kailangan natin malaman is dapat malinis yung ating account history. So, ano ibig sabihin nito? So, wala dapat issue yung ating account. Walang fraud. Ayan, kung meron tayong mga nautangan noon na ibang website, dapat full payment na tayo doon at wala tayong bad record doon. Okay, walang multiple accounts at walang paulit-ulit na failed verification. So, kapag nagbe-verify kayo ng iyong GCash, so dapat mas maganda na wala kayong paulit-ulit na failed verification. Kasi kung may past issue ka, pwede ma-delay o hindi ka ma-offeran ng GGives. Okay? Number 4, ito yung number 4, dapat meron tayong consistent cash flow. Anong ibig sabihin nito? Hindi kailangan mayaman ka sa GCash, no? Pero gusto ni GCash makita ka. Ano yung gusto niya makita? May pumapasok na pera doon sa yung GCash account. So, mas maganda mag-cash in, cash out ka. So, pag cash in mo, malaging may laman yung GCash balance mo, mas maganda. Hindi zero palagi yung balance mo at may transaction ka every month. For example, pambayad mo ng bills, ayan, nag-load ka. So, kahit maliit lang, basta consistent, mas maganda. Kasi makikita ni GCash na consistent yung cash flow mo. And bakit hindi tayo na-ooperan ng GGives at walang lumalabas doon sa atin na eligible na tayo? Ano yung mga reasons kung bakit hindi lumalabas yung GGives? So, ito yung mga reasons ha. Baka isa dito ang mga rason kung bakit hindi ka na-offeran kasi nga ito yung mga dahilan. So, real talk lang ha, kahit complete ka na sa mga requirements na nasabi ko noon o nasabi ko kanina, si GCash pa rin ang mag-decide kung kailan ka bibigyan ng GGives. So, maraming iba na mataas naman ang G-score ko. Ayan, ginawa ko naman lahat yung mga tips. Pero bakit hindi pa rin ako na-offeran? So, ito yung mga possible reasons, no? Bakit hindi ka pa rin na-offeran? Kahit complied mo na yung mga requirements na nasabi ko. Ito yung mga possible reasons. Number 1 is bago yung account mo. So, baka bago pa lang yung account mo at hindi pa enough yung usage mo. Okay? Ginagamit mo nga siya araw-araw pero hindi pa siya enough. Kumbaga kulang pa. Dagdagan mo pa yung mga cash flow mo dyan.
hindi ito ina-apply manually. So, hindi ito ina-apply. So, si GCash talaga ang nagbibigay ng offer sa atin. Okay? Depende talaga sa kanya. So, automatic ito kapag qualified ka na. So, kapag qualified ka na at nakita ni GCash na pwede ka ng offeran, yan, lalabas na dyan. So, mas maganda i-check mo every time yung iyong GCash. Baka may offer ka na at pwede mo na siyang i-activate. Okay? Kung gusto mo malaman kung paano i-activate si GCash, meron tayong video tutorial dyan on how to activate our GCash. So ngayon naman, bibigyan ko naman kayo ng mga tips para mabilis ma-unlock yung ating GCash. So, ano yung mga tips para mas mabilis tayong ma-unlock o mas mabilis ma-unlock yung ating GCash? So ito yung mga tested tips na pwede mong gawin mismo sa iyong account. So number 1 dito is gamitin ang GCash araw-araw kahit small transaction lang, okay? Iwasan ang pagdi-delete ng account o gumawa ng bago. So huwag ka na mag-delete ng account. So kung meron kang nagawa, yan na yan. Huwag ka nang gumawa ng bago, okay? At huwag magpalit-palit ng phone number. At panatilihing updated ang application. So, kasi meron yung update yung ating app. So, mas maganda punta ka doon sa Play Store mo. Tingnan mo. Pag meron nakalagay dyan na update, i-update mo na si GCash, okay? Huwag mag-attempt ng illegal cash out tricks. So, meron yung iba kasi meron silang mga cash out tricks na ginagawa. Hindi ko alam kung ano yun. Basta huwag ka na lang mag-attempt. Kasi usually, inaabot ng 1 to 3 months ng consistent usage bago lumabas. So, kapag ginamit mo si GCash ng 1 to 3 months na tuloy-tuloy, ayan, sinunod mo lahat yung mga tips na binigay ko, mga requirements, possible, ma-offeran ka na ni GCash ng GGives. Kasi nga, mga 1 to 3 months na yung range ng consistent use bago lumabas si GGives. Ano nga ba malalaman kung may GGives ka na? So, simple lang, open mo yung GCash mo, punta ka sa GGives icon, punta ka dun sa borrowed. Click mo yung borrowed, din sa borrow, makikita mo yan dyang GGives, okay? Pag click mo yung GGives, kung may credit limit ka na ng ganito, for example, ganitong amount, ayan, congrats! Kung wala pa, continue lang sa paggamit. So, kung nakaabot yan dito, ibig sabihin, seryoso ka talagang matuto all about GCash, no? Kaya naman subscribe ka na sa channel ko kasi sa next video natin, tuturuan ko kayo kung paano gamitin si GCash. So, kung meron kayong GCash, paano nga ba ito gamitin? So, tuturuan ko kayo GCash to cash, mga legit ways na kung paano natin makakonvert si GCash into real cash. So, meron tayong mga video tutorial dyan. At GCash para sa negosyo at mga bagong update kay GCash 2026. Kaya naman, kung gusto mo na malaman all about GCash, GGives, GLoan, GCredit, subscribe ka na dito sa aking channel. At the end of this video, meron tayong naka-playlist dyan na pwede mong panoorin na makakatulong talaga sa inyo para makapag-start na kayo ng yung business, makapag-loan. Ayan, dito sa GCash. That's all for today. My name is Dat, and kung meron kayong mga katanungan, click lang lamang dyan sa ating comment section dahil sisikapin natin yung sagutan. This is Dat, and thank you for watching. Bye!